matutuldukan yung kanilang pangarap na maging kampyon sa MDL. Pasok tayo sa Land of Dawn. This is Onyx 9 Lives kontra Yung MLBB dito sa Pilipinas and even for the whole world. At ngayon ay magbabalik tayo para sa game number 5. Again, match point para sa Onyx 9 Lives at gugustuhin talagang makabawi dito ng Aurora Hunters. Pero dun sa gitna, pinaparamdam ni Sean na tila ba amin na to. Ito yung lamang nung Kimi na mid lane eh. For Onyx 9 Lives, ang taas ng poke potential nila. And for a show to survive, kailangan niyang gastusin yung mga skills na meron sa'yo. Shunpo, yung Jet Kundo, and if gagamitin mo yon para lang makaiwas, pero ginagawa ni Manila Boy ngayon mag-engage. Kaso alam na siya si Kaloy para respuhan itong si Sean. Kaso nandun din naman si Trinsanity para tulungan ng kanyang mga kampi at mapapauwi nila itong si Kaloy. Nice backup mula kay Kuya Drin Sanity. Nakita natin dito na kung nape-pressure yung ilan niyang mga kaibigan, lagi siyang handa na tulungan dito kahit na nahihirapan din siya dun sa baba kasi si Lanzo dinadaan na din sa panggugulang to. Kasi itong dalawang to, matagal na rin naman talaga sa liga. Matagal na tong naglalaro ng MLBB eh. Kaya alam na nila yung mga hindi nakikita ni Ref na mga pasiko-siko moves. Ay, yung mga pahila ng jersey. Ang kaso nga lang, ang Onyx 9 Lives, dumalaw na rin itong si Kane doon sa EXP. Ito na yung nagiging normal na ikot ng mga teams right now na kapag bago magkaroon ng first turtle, susubok puhunanan yung XP lane ng kalaban. Pero sa middle lane, pumasok muli si Kane. May mga taunts na bibitawan. Hindi tumama yung Dark Wave mula kay Lanzo. Kaya naman si Manila Boy ay makakatakas pa naman. Lalamang ng bahagya dito ang Onyx 9 Lives kasi mapipilitang umuwi ang mga miyembro ng Aurora Hunters. Plus, wala pang flicker. Doon si Escapo pero sa taas. Anong lalamang ang Onyx 9 Lives? Doon sa Turtle siguro pwede pero doon sa taas humanap na lang ng trade. Doon sila Lush. First Blood ay nakuha ng Aurora Hunters pero yung first Turtle napasa kamay ng Onyx 9 Lives. Alam din kasi nila Lush na mahirap lumaban doon sa sobrang tigas na frontline na meron ng Onyx 9 Lives. Remember, this is a Fredrin, an Arlot, and a Phobius na parang pag nakapunta ka sa pader, parang imposible masyado. Dahil kaya kang pababain ng isang Arlot, and even the Phobius can do that, even the Fredrin can do that. So the perfect trade na nakuha niya ay kunin ang buhay ni Nosha on the gold. Tsaka masabi pa natin sa lineup ng Onyx 9 Lives, parang mas kayang mag-layer, lalong-lalo na maraming taunt, crowd control, napapabor din talaga para sa isang Arlot. At the same time, papabor din talaga para sa kanilang mga damage dealers. And right now, for Aurora Hunters, ang kailangan nila dito, idaan sa mga ganong galawan tulad ng pinakita nila Lush, na kung hindi man namin kaya sa early game makipagsabayan, humahanap muna sila ng paraan para kahit papano makuha pa rin at manatiling maliwanag yung daan patungo sa kanilang tagumpay. Kanina nga pinag-uusapan natin bago pa nagsimula tong araw na to na this would be a battle of their desire para kunin talaga yung kampyonato. But now, this is slowly going to be a battle of adaptability. Kaso nga lang, di na makakasurvive pa si Manila Boy doon sa ginawang pagpasok ng Onyx 9 Lives at siya ang magiging casualty. May traction pulse na ginamit itong si Sean pero wala na siyang mahuhuli doon. Ganun lang kabilis. Pag namataan ka ng mga pusa sa daan, tila delikado ka pag naliligaw ka at mag-isa ka lang. Grabe nga talaga yung pinakitang pagiging wild dito ng Onyx 9 Lives. Kahit na si Manila Boy pa yun yung isa sa magagaslaw na hero dito ng Aurora Hunters. Yung tipong kaya niya mag-take ng risk kasi kaya niya rin namang mabuhay. Hindi na pinatakas pa ng Onyx 9 Lives pero yung lamang 70 lang naman. 70 gold lang, maliit lang, baryang-barya lang. Kaya naman kahit papano, kaya pa rin sumabay for sure dito ng Aurora Hunters. Usapang turtle takedown. Anong gagawin nila dito? Pero mayroong nag-group up na mga miyembro ng Aurora Hunters sa taas. Ibibigay yata nila to. At mukhang ganun nakakaso nga lang si Drin Sanity na iwang mag-isa. Mainit si Lanzo. Gusto niya laging nasa tabi lang niya si Drin Sanity. Libreng turtle para sa kubra ng Onyx 9 Lives. Pero yung plano ng Aurora Hunters, i-hunt down si Nosha. Kaso, yung yung disiplina niya na, okay, tower hug lang ako. Parang yung report niya sa akin dyan, dalawa lang to Asan yung tatlo? Kung hindi natin nakikita yung iba, for sure, kailangan kong maging maingat. Yun yung mga masasarap kakampi na gold laner. Yung mga tipong nabubuhay at nagiging maingat kahit mag-isa lamang sila, mga independent person. Pero right now, tila ba mainit talaga yung 9 Lives? Gusto nila
i-maximize yung nakuha nilang onting lead against Aurora. Kaya kung kanina, si Nosha yung nire-reportan, ngayon ang magre-report na si Atam sa itaas. Yung zone na ginagawa ni Kane at ni Kaloy, all just to push that turret down para mabigyan si Nosha nung bawi na kailangan niya. Kasi kanina, na-first blood siya, pero pasok ngayon. Ang kumpa ng Aurora Hunter, si Atam sa nagiging target, may mga balang tumatama, at meron pang sumalubong. Nosha pa rin makakakuha ng kill. Drain Sanity, kaninang nasa baba, nasa taas, sumusubok, na-respuhan ng kanyang mga kampe, pero kaso nga lang, dalawa pa rin ang makukuha ng Wildcats. Maganda yung intensyon ni Manila Boy na mag-set up para makuha nila yung control sa laban. Ang kaso nga lang, nakahanda yung Flicker, nakahanda yung Purifies, na-cancel out lang yung Sipa. At the same time, for 9 lives, nakita natin, ang bilis nilang rumesponde. Yung tipo na lalamang sana yung Aurora, pero dahil nadaan sa bilang din ng Onyx 9 lives, for sure, lamang sa bilang. Meron nga kasabihan, 2 is better than 1. Paano pa kaya kung 5 versus sa 3 ng kalaban? Ay sobrang dami naman nung lamang na yon. Kaya lahat ng pwedeng kunin ng Onyx 9 lives, tila kinukuha lang nila sa kupunan ng Aurora Hunters, Torre, Jungle Camp, Minion Waves. At talagang pinapakita nila na we are here to dominate. Yung early game, 6 minutes in sa ating oras, pero yung map control ng Onyx 9 lives, wag na natin tingnan yung goal lead Tingnan natin yung control. Tingnan natin kung sino makakakuha din ng turtle. O diba? It rhymes. It right. Nakuha pa rin yun ng Onyx 9 lives, kaya lalaki ng onti dito yung kanilang lead. Pero ang maganda sa Aurora, meron silang mga ganitong klaseng Ay, teka. galawan. Diba, sumisegue sila Lush, kaya napipilitan yung ilang miyembro ng 9 lives na mag-react. Yun, yung pwedeng gawin paulit-ulit sa ngayon ng Aurora para kahit papano makabawi sila dito, para kahit papano maidikit nila yung laban against Onyx. Ito naman yung kagandahan. Kapag meron kang lane na jungler o kahit sinong assassin jungler, mabilis kang mag-clear, mabilis kang nakakapunta, mataas yung mobility, pero kaso nga lang, si Kaloy ang gusto niya ay kunin ang buhay nila Lush. Dito mama yung final slash. 3 miyembros sa baba. Gustong depensahan nila Lush mismo yung Uy, torre niya. sabay Kaso sa itaas ay may ibang nangyayaring Si Kuya Drin. sitwasyon. Si Drain Sanity pala ang naibit doon. Dalawang kalaban niya at Uy, sa napasap pa na. Pero sa baba ay merong nangyaring gulo din pala kasi yung Tempest of Blaze ay nagamit na. Ngayon, ang Aurora Hunters tila lumamang sa sitwasyon. Akala nyo dun yung gulo sa taas? Hindi, dito tayo sa baba. Nagkakaroon ng mga diversion play kahit wala namang Louie at Son! mainit na rin talaga si Atams. Nakita siya dito ng mga miyembro ng Aurora Hunters at dito na pumapasok yung pagiging hunters talaga, yung killer instinct ng Aurora. Pag may nakita, bibigyan talaga. Nakapitalize ng Aurora Hunters yung yung pagiging isolated ng Onyx 9 lives. Yung akala natin na doon pala sa taas mangyayari, Drain Sanity survived. And nung nakasurvive siya at na-report niya, 2 dito, 3 lang yan, it's go time for Aurora Hunters. Looking at the Realme in-game equipment, unti-unti nang bumabawi. In fact, sila na nga yung lamang dito at around 300. Maliit lang yan, parang tablahan lang yan, pero lamang is still lamang. Kumbaga, nakakahanap nga dito ng paraan yung Aurora. With the mobility na meron yung mga heroes nila, doon na lang nila dinadaan yung mga laban. Kung hindi namin kaya ng sabayan kasi makukunat, maraming crowd control, merong mga damage na pinoproteksyonan ng 9 lives, edi idaan na lang namin kung saan kami malakas. Pero ngayon may conceal play, naramdaman ni Manila Boy, may Lord na pwedeng paglabanan. Dito masusukat kung kaya bang makipagsabayan ng Aurora Hunters, ilalaban ba nila to? Kasi naghahanap na naman sila ng pwedeng gawin, marireset muli etong Lord. At tila ba bumabalik tayo dun sa era na talagang Lord Dance ang nagiging sagot kung sino ang lalamang sa laban. Nakikipagsayawan talaga, pero mukhang ito pala naging target. Si Sean pa ang unang nawala. Uy, sakit! Pero ang sakit nung appraiser's rat na pinitawan, pero sa likuran, iba pala ang target ng Aurora Hunters. Kaso nga na si Manila Boy ay nawala. Sasaktan siya, Tumatalo ng Infernal Pursuit. Ah! Target tinamaan ng mga bala na magmumula kay Dosa. Ngayon si Drain Sanity na lang ang naibit sa gitna. 3 na ang nawala sa kupunan ng Aurora Hunters at yung Lord ay mukhang libreng mapapas sa kamay ng Onyx 9 lives. Mabibilis, magagaslaw pala kayo, pero hindi kami doon makikipaglabanan sa inyo. Pipiliin pa rin ang 9 lives, mag-focus sa goal, lumaban sa team fight, at talagang nakita natin yung targeting na meron dito, yung 9 lives. Actually, ang ganda ng pwesto ni Atams, pero yung mismong focus ng Onyx 9 lives,
na-redirect agad papunta kay Atams. Kaya naman hindi na naka-free hit pa dito yung Iritel, hindi na siya nakatakas pa, and eventually, doon natin makikita yung 9 lives talagang focused na sila sa goal. Hanapin yung nagiging hero dito ng Aurora, hanapin nasaan ba si Atams. May Lord na nagmamarcha, may Lord na kasama ang Onyx 9 lives. Yung baba ang nagiging target, pero marami pa namang tore na pwedeng i-clear muna ng kupunan ng Onyx 9 lives. Sa gitna ang naging punterya. Nagsisimulang maggrupo-grupo na. Ngayon 5 sa gitna ang target nila. Isa na lang ba ang kailangang basagin, pero mukhang didisiplina at respetuhin ang damage output ng Aurora. Outer turrets muna ang kukunin dito ng Onyx 9 lives. Talagang iniisa-isa muna nila yung mga pwedeng kunin dito against Aurora Hunters. But definitely, Lalush, ginagawan talaga niya ng paraan. Yung sinasabi nating pagiging hero dito ni Atams, kung siya na checkmate dito ng Onyx 9 lives, meron din namang nag-i-step up pa para sa Aurora Hunters. Hindi lang naman si Atams ang naging sagot kung bakit nandito kami sa Grand Finals. Nandyan pa yung 4 na miyembro ng Aurora Hunters na talagang gusto nilang kung nahihirapan man si Atams, sige pre, kaming bahala sa'yo, bubuhatin ka namin ngayon. Kaso pinipilit nga lang ng Onyx 9 lives na makipaglaban ng Aurora Hunters. Ang ganda ng ginagawa ni Lalush dito sa laban. Yung consistent pressure doon sa pwesto na kung saan wala pala ang Onyx 9 lives. Imagine, napipigilan niya yung gustong pagiging agresibo ng Onyx 9 lives towards the base of Aurora Hunters. Kaso nagkakitaan, sinusapa Aray! ang namataan siyang tutumba sa mga punyal na nala. May pa! May Tempest of Blaze na gagamitin, makakatakas pa. Pero nandun si Lansu para pigilan siya. Kaso si Sean pa rin ang makakakuha ng kill. Teka lang, si Iska po. Si Iska po. Wait lang. Nag-aabang dito sa purple buff. Ang kaso nga lang, hindi siya magkakaroon ng kakayahang takutin din yung 9 lives. Definitely, mula dito kay Lalush, nakahanap siya ng magandang prey. Nakahanap siya dito ng tamang target, which is Sinosha. Ang kaso nga lang for Lalush, hindi pumapayag yung 9 lives na wala silang bawi. Mata para sa mata, buhay para sa buhay. Yun ang gusto ng Onyx 9 lives na kumbaga kahit mamatayan sila, ay mahalaga maibawi nila yung buhay ng kapwa nila Wildcats. And then Sanity may sumasunod ng mga bala, and enough na rin naman yung durability na meron siya para i-sustain yung paisa-isa. Pero kung sama-sama na, ay kaya pa rin ba ng Aurora Hunters na sumabay sa sabayang bigkas sa gusto ng Onyx 9 lives? Ngayon may Lord na naman na pwedeng pag-agawan. No mock-up pots, sinasayaw lang ng Onyx 9 lives yung laban. Nandyan na rin naman ang Aurora Hunters, balak nilang pumalag. Naka-ready din si Manila Boy with his setup, Flicker. Meron siyang pang-highlight kung magiging maganda, pero Musil. nag-conceal play, nag-flicker in! Si Trinsanity agad yung pinurse down nila. Ngayon si Manila Boy ang mapipilitang likod si Lalush. Si Lalush sa likod. Sinusa na naman ang target niya, pero may Wind of Wind of Nature na magagamitin si Sean para makatakas sana. Ang nahuli. Tutumbat Sky Piercer. Wala din naman si Kane. Wala na rin si Lansu. Tatlo sa dalawa, tila lumamang pa ang Aurora. Kaya hindi makakapag-lord ang Onyx 9 lives. Nakikita natin dito na targeting. Doon idinadaan ng Aurora Hunters. Hindi naman nga sila papangalan ng Hunters kung hindi nila alam kung sino ba yung tamang target. And definitely, para dito kay Lalush, ang ganda nung pwesto niya. Oo, namatay ulit si Drinsanity nung una, pero alam dito ng Aurora paano sila babawi kasi lumamang sila kung usapang trade. Kaya yung Lord, mamaya na yung mga Lordans na yan, alam na ng Aurora kung paano nila sasabayan ng Onyx. And definitely for Onyx naman, kailangan nilang proteksyonan si Sean. Kailangan nilang proteksyonan saan nila tutulungan itong Sinosha. We're going back doon sa sinasabi natin na this is slowly becoming a battle of adaptability. Nagiging ang cliche nasa dalawang kupunan na to na kailangan nilang mag-adapt sa bawat binabato sa kanila ng kalaban nila. For Aurora Hunters, nabigla sila dun sa aggression na ginawa ng Onyx 9 Set lives. Kaso ngayon, may setup, may sipang gagawin si Manila Boy. Kaso nga lang si Kaloy ay merong counter engagement. Patay! Atams is down! May Tempest of Blaze na gagamitin. Wala na naman si Escapo. Naku, maubos! Unti-unting naubos ang kupunan ng Aurora Hunters. The Lord is slain and Onyx 9 lives. 5 pa rin silang buo na nasa gitna at mag-isa na lang si the Manila ball. Boy na dedepensa sa kanila. Kaya bang tapusin to mula sa isang season na puno ng panghihinayang?
Sinong mag-aakala na sa ikalawang pagsalang, Patunay na buhay ay di na basta nasayang. patunay na kapag may sipag, tiyaga at determinasyon, Ngayong pangarap ay di na basta pangarap lamang. abot kamay ang tagumpay. Magpugay para sa kampiyon! Onyx!